Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan, at kung nasan man kayo ngayon at sa buong mundo, welcome sa ating channel. No? Our goal ay makakuha ng 100,000 subscribers at isang good news po at ano na po tayo, naka 15,049 subscribers na po tayo. So 84,000 plus na lang, no? Ayan, maraming salamat, no? 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform natin tungkol sa mga isyong bumubulabog sa bayan. Kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao, Dubai o kahit sa Toronto, Riyadh o Singapore, itong episode na ito ay para sa iyo. Hit that subscribe button, like, comment, share at mag-super thanks na rin para suportahan ang ating misyon na magbigay ng katotohanan sa mas maraming Pilipino. Ngayon pag-usapan natin ang isang mainit na issue na bumubulabog sa balita. Sa balita, si alias Totoy ang whistleblower na nagsiwalat sa mga pangalan tulad ni Atong Ang, Gretchen Barreto at isang dating hukom na umano'y fixer sa PCSO. Ano ang tunay na kwento sa likod ng mga nawawalang sabungero? At bakit nga ba may dating hukom na nasasangkot? Let's dive in mga kababayan dahil ito ay isang kwentong puno ng intriga, korupsyon at mga revelasyon na magpapabigla sa inyo. Okay mga kababayan, imagine this isang ordinaryong empleyado biglang naging whistleblower at ngayon ay nasa protective custody ng PNP. Ang pangalan, Julie Dondon Patidongan o mas kilalang bilang alias Totoy. Siyang lalaking nagsabing si Atong Ang, isang kilalang negosyante, ang mastermind sa pagkawala ng mahigit na 30 sabungero. At may plot twist pa by dating hukom daw sa PCSO na fixer ni Atong Ang. Totoo kaya ito o isa lang bang malaking showbiz style na drama? Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi na bago. Mula 2021, mahigit 34 na sabungero ang biglang naglaho. Mga ordinaryong Pilipino na mahilig sa sabong, ngunit nadamay. Sa isang malaking kontrobersiya si alias Totoy, dating head ng security ng Manila Arena at manager ng AA Cobra Farm, ang nagbunyag na sina Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa ang nasa likod nito. Pero hindi lang yan may dating hukom pa raw na sangkot na umano'y tumutulong kay Atong Ang para ayusin ang mga kaso. Sino ang hukom na ito at bakit nasasangkot ang PCSO? Kung ito ang unang beses mong mapanood kami please mga kababayan, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Dubai o kahit saan sa mundo. Ang layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para mas maraming Pilipino ang ma-inspire natin na maging kritikal at aktibo sa mga isyong ganito. Kung gusto mong suportahan pa kami mag-super thanks na rin para mapanatili natin ang ganitong content. Sa susunod na ilang mga minuto hihimayin natin ang kontrobersiyang ito. Una, titignan natin ang background ni alias Totoy at ang kanyang mga revelasyon. Pangalawa, susuriin natin ang mga akusasyon laban kay Atong Ang at ang dating hukom sa PCSO. Pangatlo, pag-aaralan natin ang mas malalim na implikasyon. Bakit ang PCSO, isang ahensya ng gobyerno, ay nasasangkot sa ganitong iskandalo? At panghuli, tatalakayin natin ang mas malaking larawan, ang kultura ng korupsyon at impunity sa Pilipinas. May halong katatawanan, satire at hard-hitting analysis, kaya stay tuned. Si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ay hindi basta-basta tao. Siya ang dating right-hand man ni Atong Ang, head security ng Manila Arena at manager ng AA Cobra Farm. Parang pelikula, di ba? Isang araw, empleyado ka lang, kinabukasan, whistleblower ka na. Nasa protective custody ng PNP. Ayon kay Totoy, lumantad siya dahil ipinapapatay na raw siya ni Atong Ang sa halagang 50 million pesos. Grabe, no? 50 million sa halagang yan? Makakabili ka na ng mansyon sa Makati o kondo sa Dubai. Pero bakit nga ba lumantad si Totoy? Ayon sa kanya, siya rin daw ay nasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero ngayon, gusto niyang ituwid ang mali. Sabi niya,
ang mga sabungero ay inilibing umano sa Taal Lake at iba pang lokasyon. Taal Lake, mga kababayan, isang tourist spot, pero ngayon parang crime scene sa CSI, no? Pero teka, credible ba si Totoy? Isang banda ha, ang kanyang mga revelasyon ay detalyado, pangalan, lugar at motibo. Sinasabi niyang si Atong ang mastermind, kasama sina Gretchen Barreto, Ren Eric De La Rosa at Celso Salazar. Pero sa kabilang banda, si Atong ang mismo ang nagsabi na si Totoy ay nag-extort ng 300 million pesos mula sa kanya. 300 million, mga kaibigan, sa halagang yan, makakapagpagawa ka na ng mall sa Quezon City. Ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Totoy na dating insider o si Atong Ang na may mahabang kasaysayan ng kontrobersiya? Let's be real ha, parehong may motibo na protektahan ang sarili. Si Totoy ha, baka gusto lang mag-i-state witness para makaligtas sa kaso. Si Atong Ang naman, baka gusto lang linisin ang pangalan, pero malinaw ang kwento ni Totoy ay nagdulot ng malaking gulo. At ngayon, kahit ang Supreme Court ay nag-iimbestiga na. Kung na-excite ka na sa kwentong ito, i-post mo muna, mga kababayan, at i-hit ang subscribe button. I-share mo rin sa mga kaibigan mo sa Jeddah, Sydney o London. Kung gusto mo suportahan ang aming channel, mag-super thanks na rin please para mapanatili natin ang ganitong klaseng pagsusuri. Ngayon, pag-usapan natin ang mas juicy na bahagi, ang dating hukom na umano'y fixer ni Atong Ang sa PCSO. Ayon kay Totoy, ang dating hukom na ito ay hindi lang basta nagbibigay ng legal advice, siya raw ay nag-aayos ng mga kaso para malinis ang pangalan ni Atong Ang. Parang fixer sa pelikula, di ba? Pero teka, bakit nasasangkot ang PCSO? Ang PCSO na dapat ay tumutulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng loto at charity, bakit nadadawit sa ganitong iskandalo? Noong 2017 si Atong Ang ay naugnay na rin sa PCSO dahil sa kontrobersiya sa Small Town Lottery, STL. Sabi ng dating PCSO General Manager na si Alexander Balutan, si Atong Ang daw ay nag-alok ng 200 milyong piso kada buwan para makontrol ang STL operations. 200 milyon monthly. Sa halagang yan, makakapagbigay ka na ng scholarship sa lahat ng estudyante sa Cebu City. O kaya pag-usapan natin ang mas malalim na issue, ang PCSO at ang kultura ng korupsyon. Ang PCSO ay isang government-owned and controlled corporation, GOCC, na dapat ay transparent at accountable. Pero kung totoo ang mga akusasyon ni Totoy, mukhang may mga loopholes sa sistema na ginagamit ng mga makapangyarihang tulad ni Atong Ang. Halimbawa, ang STL ay isang programa na dapat ay nagbibigay ng kita para sa charity. Pero madalas ito ang ginagamit para sa iligal na sugal tulad ng weteng, at dito rin daw pumapasok ang dating hukom na umano'y nag-aayos ng mga kaso, no? Para maprotektahan ang mga nasa likod ng operasyon. Parang script ng teleserye, no? Pero totoo. Pero teka, tignan natin ang kabilang panig Sabi ng kampo ni Atong Ang, wala silang kinalaman sa mga akusasyon at si Totoy daw ang nag-extort. Ang dating hukom wala pang pangalan na inilalabas kaya't hindi pa rin malinaw kung sino ito. Ang Supreme Court naman ay nag-iimbestiga na pero hanggang wala pang konkreto, lahat ito ay aligasyon pa lang. Kung iisipin natin parang pelikulang The Godfather ito pero Filipino version. Si Atong Ang parang Don Corleone na may fixer daw sa PCSO. Si Totoy naman parang isang tauhan na biglang nagtraidor at ang PCSO parang casino na dapat parang para sa charity pero mukhang may ibang nagpapayaman. Kung ganitong PCSO, baka dapat palitan na ang pangalan nila sa Philippine Corruption Sweepstakes Office. Kung natatawa ka sa aming satire pero gusto mo ring malaman ang katotohanan, isubscribe mo na kami. I-share mo na rin sa mga kaibigan mo sa Abu Dhabi, Melbourne o Vancouver. At kung gusto mong suportahan ang aming pagsusuri, mag-super thanks na rin please mga kababayan. Ngayon tignan natin ang mas malaking larawan. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol kay Totoy o Atong Ang.
It's about a system that allows powerful people to operate above the law. Sa Pilipinas, hindi bago ang ganitong kwento mula sa wedding scandals noong 2000s hanggang sa mga kontrobersiya sa PCSO ngayon. Paulit-ulit ang pattern. Mga makapangyarihan, mga fixer at mga institusyong dapat ay para sa bayan pero ginagamit para sa pansariling interes. Kung ikukumpara natin sa ibang bansa, halimbawa sa US o Canada, may mga anti-corruption agencies tulad ng FBI o RCMP na mabilis kumilos kapag may ganitong aligasyon. Pero sa Pilipinas, parang ang bagal ng hustisya, no? Lalo na kapag malalaking pangalan ang sangkot. Kung nasa Toronto o New York ka, maiisip mo, bakit kaya ganito ang sistema natin? O kaya't pag-usapan natin ang solusyon Una, kailangan ng mas transparent na sistema sa PCSO. Halimbawa, bakit hindi i-digitize ang lahat ng transaksyon ng STL para mas madaling matrace ang pera? Pangalawa, kailangan ng mas malakas na whistleblower protection. Si Totoy kahit nasa protective custody ay natatakot pa rin para sa buhay niya. Kung natatakot ang mga whistleblower, sino ang maglalakas loob na magsabi ng totoo? Pangatlo, kailangan ng mas mabilis na investigasyon mula sa Supreme Court at DOJ. Ang mga aligasyon laban sa dating hukom ay seryoso. Kung totoo, ito ay isang malaking dagok sa integridad ng hudikatura. Pero kung hindi totoo, kailangan linisin ang pangalan ng mga inaakusahan. Isipin mo, mga kababayan, kung ang PSCSO ay isang pelikula, ang title nito ay Ang Huling Sabungero. No, si Totoy ang bida pero hindi malinaw kung siya ang hero o ang kontrabida. Si Atong Ang naman parang direktor na laging may plot twist at ang dati hukom siya yung mystery character na lalabas sa dulo ng pelikula. Pero seryoso mga kaibigan, hindi ito pelikula, totoong buhay ito. At ang mga nawawalang sabungero ay mga ordinaryong Pilipino na karapat-dapat ng hustisya. O kung gusto mong malaman ang susunod ng kabanata ng kwentong ito, subscribe na, like na at share. Sa mga kababayan natin sa Doha, Kuala Lumpur at London, tulungan natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang ma-inform. Mag-super thanks na rin para mapanatili natin ang ganitong content. Ngayon, ano ang susunod sa kasong ito? Ang DOJ ay nagsasagawa na ng technical diving operation sa Taal Lake para hanapin ang mga labi ng sabungero. Taal Lake, mga kaibigan, from tourist spot to crime scene? Pero teka, kahit makahanap sila ng ebidensya, paano natin masisigurong may hustisya? Ang PNP naman ay may 15 pulis na nasa restrictive custody at ang Supreme Court ay iniimbestigahan ang dating hukom. Pero ang tanong, hanggang kailan natin hinihintay ang hustisya? At paano natin masisigurong hindi na mauulit itong ganitong klaseng iskandalo? Kung iisipin natin parang laro ng sabong din ito. Pero ang laban ay sa pagitan ng katotohanan at korupsyon. Sa totoo, si Totoy ang underdog. Si Atong ang defending champion. At ang PCSO, sila ang referee na mukhang may kinikilingan. Pero seryoso, mga kababayan, kailangan natin ng mas malakas na sistema para labanan ang ganitong klaseng korupsyon. Mga kababayan, hinimay natin ngayon ang kwento ni alias Totoy, ang mga akusasyon laban kay Atong Ang at ang mga nakakagulat na koneksyon ng isang dating hukom sa PCSO. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol sa isang krimen. Ito ay tungkol sa mas malalim na problema ng korupsyon, impunity at kawalan ng transparency sa ating gobyerno. Kung na-inspire ka na ng episode na ito, please subscribe ang channel natin. I-share mo rin sa mga kaibigan mo sa Manila, Davao, Dubai o kahit saan sa mundo. Ang layunin natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pilipino ang ma-inform natin. Kung gusto mong suportahan kami, mag-super thanks na rin please para mapanatili natin ang ganitong klaseng content. Sa huli mga kababayan, ang kwento ng mga nawawalang sabungero ay isang paalala. Ang hustisya ay hindi madaling makamit, pero kailangan nating ipaglaban ito para sa mga pamilya ng mga nawawala, para sa mga OFW na gustong makakita ng pagbabago sa Pilipinas, at para sa mga kabataan na nangangarap ng mas magandang bayan. Kaya't magtulungan tayo Subscribe, like, share, at
maging aktibo laban para sa katotohanan. Salamat sa panonood mga kababayan. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang isa pang mainit na issue ng politika. Ano kaya yon? Subscribe na para malaman. Para sa mga nasa Quezon City, Cebu, Riyadh o Toronto, keep supporting us. Like, comment, share at mag-super thanks na rin please. Hanggang sa muli ha. Ito ang inyong kaibigan at ito ang ating laban para sa katotohanan. Magkita-kita tayo ulit at mabuhay ang Pilipinas!